Konnichiwa, meus amores! Hindi naman halatang mainit masyado at 5 minutes pa lang ako nasa labas, hulas na yung pagmumukha ko. Diba talagang init dito sa Japan, B? To the highest level talaga. Hindi ko lang talaga kailangan asikasuhin yung mga dapat asikasuhin sa City Hall. Hindi talaga ako lalabas ng bahay. Hindi ko na rin sinama yung mga anak ko. Dapat sasama ko si Sophie. Pero kasi mainit, tsaka para matapos ako agad, iniwan ko na lang muna sila sa bahay since ando naman yung tatay nila. Tsaka B, kung isama ko yan, magugulo yung mundo natin, diba? Imbis na tahitahimik lang tayo magwa-vlog sa labas. Yun talagang bunso ko na hindi talaga mapirmi talaga sa isang lugar. Pag nasa labas talaga siya, kala mo nakawala talaga sa oral. Yan, pareha sila ni Rafa. So anyway, pupunta nga ako ng City Hall kasi nga kailangan kong asikasuhin yung mga tax namin. Diba dun sa isang video ko, nagsusulat-sulat na ako ng mga sales report, ganyan, yung mga expenses. Pero ito naman, yung gagawin ko is for 2022 na reporting ko for tax. Until now kasi, hindi ko pa naasikaso dahil nga nasa accountant ko pa rin lahat ng papel, and it's just that hindi pa niya na isusoli sa akin yung mga papeles. Bigla na lang siya nawala na parang bula, ganun. So yun nga ang ituturo ko sa inyo for today's video, with syempre kasamang chismis yan. Kapag pala nagnegosyo kayo, automatic kailangan nyo magpasa ng tax. I mean, magfa-file kayo para makapagbayad kayo ng tax. Kasi masisilip yan. Tignan nyo sa akin, 2022 until now hindi ko pa naaasikaso, hindi ko pa napapasa, hindi ko pa natatapos. Kaya iniingayan ako ng immigration tsaka ng tax office. So since hindi ko na mahagilap ang aking Zerishi, ang accountant ko, sinabi ko yan sa tax office na hindi na kami nagko-communicate ng Zerishi ko, which is lahat ng papeles ko nasa kanya. So ang in-advise sa akin, lahat ng matatandaan ko lang expenses, lahat ng matatandaan ko lang mga uryagi or sales ko, kailangan kong ilista. And then kapag natapos ko yung January hanggang December, kailangan ko mismo pumunta sa office nila para ayusin na namin yung mga tax ko. Kakutation ko pala ang tawag. Kailangan nyo yan gawin, lalo na kapag meron kayong negosyo. Kasi magkakaroon kayo ng problema sa visa nyo, magkakaroon kayo ng problema sa buhay nyo dito sa Japan. Yung ibang mga nagnenegosyo dito, hindi lang mapapinoy or mapahapon, kahit na anong lahi yan. Yung iba dyan, nag-a-apply ng business and then after 1 year, nag-iiba sila ng pangalan. Hindi ko magets nung una kung bakit. Pero yun pala, para maiwasan nilang magbayad sila ng tax. Galing, diba? Pero kapag ka nagkahulihan yan, patay ka sa penalty. Hindi ako ganyan kagaling sa mga lukuhan. Hindi ako ganyan ka-expert pagdating sa mga dayaan ng mga papeles. Kasi ang dami kong anak dito, B. Syempre, hindi naman kami permanent dito. Kaya kailangan talagang mag-file kami ng maayos. Tsaka kahit na yung mga umutang kayo sa City Hall, kailangan nyo yung bayaran kasi ngayon, maghihigpit sila. I mean, naghigpit na nga actually. Kailangan nyo ng bayaran. Kung hindi, magkakaroon din kayo ng problema sa visa nyo. B, hindi birong tumira dito sa Japan. Akala nyo lang Japan, sagot sa kahirapan. Ngayon, hindi na. Pero mas pipiliin ko pa rin dito tumira kasi kahit na marami kaming binabayaran na taxes, alam namin kung saan napupunta. Tsaka pasalamat din ako sa asawa ko kahit nagmamayans ako sa negosyo ko, nandyan siya para suportahan ako. And kahit kailan naman, hindi naman kami nagutom. So kaya kung hindi nyo natatandaan lahat ng mga sales nyo, oryagi, mga expenses nyo, wala na yung mga resibo nyo, kailangan yung pag-isipan mabuti kung paano nyo i-report yan, kung paano kayo maglilista. Tsaka masisilip yan ng tax office, masisilip yan talaga ng Japan, yung mga pumapasok at lumalabas sa bangko mo. Kaya kailangan tama ang isusulat mo. Kasi kapag kinwestiyon ka, B, grabe ang minduksay, grabe ang trabaho, mai-stress ka talaga. May mga kakilala ko hindi nag-file ng tax, hindi nagbabayad ng tax for how many years, ayun ang penalty, Diyos mio, 1,000,000 lapad. Syempre, depende yan sa inyo, depende kung saan mahuhuli or kung hanggang saan mahuhuli ng Japan ang katiwalian mo. Kaya kailangan talaga magbayad ka na maayos dito ng tax. Kaya sinasabi ko sa inyo, kayo na ang maglakad ng mga papeles nyo, mga B, para syempre alam nyo din at malalaman nyo rin kung ano yung mga kailangan mong gawin. Andal kasi magpapagawa ka sa ibang tao, tapos mag-uunigay ka sa ibang tao na imbis na makatipid ka, makapaggastos ka pa. Tapos ending masakit pa rin ang ulo mo, B. O, diba? Katangahan yan. Okay lang naman na tumanggap tayo or makinig tayo sa mga advices ng mga kalahi natin or ng ibang tao. Pero at the end of the day, kailangan isipin mo pa rin kung tama ba yung sinasabi nila or kailangan mo bang gawin yan or much better na ikaw na lang yung kumilos. Kailangan matuto tayo na tayo lang ang kikilos para sa buhay natin. Pwede tayo magtanong-tanong mismo sa City Hall or sa immigration or kung saan ka man kailangan mong pagtanungan. Ano daw? Nabubulol na naman ako.
So since tapos na ako sa City Hall, punta muna ako kay Lalaport. Mura din dyan sa 3 coins. Marami kong mahanap na mura, tapos 300 yen lang yan pataas. Pero dito muna ako kay Aina kasi meron ako nakitang murang fan. Sobrang init naman kasi dito, B. Actually, bumili na ako ng mga fan sa Daiso kaso medyo maliit para sa mga bata. Mga murang bilihin dito like yung mga face mask, beauty products, mga hair mask, ganyan. Dito rin ako minsan bumibili mga paninda ko sa Pinas. Ayan, di ba, mas mura. Pag nasa Donkey yan, mabibili mo siya mga sa 800. Ayan, so yan lang naman yung binili ko. Naka 2,000 yan lang naman ako. Titingin muna ako dyan sa mga Okashi, dyan sa shop na yan. Mura din siya, pero yung iba naman kasi expensive. Naku, yung bata ako, hindi ako masyado nakain ng candy kasi papagalitan ako ng nanay kong dentista. Tsaka alam mo yun, medyo hindi naman ako naiinggit kasi hindi naman ako inggitera. Yun nga lang, syempre may mga nakikita akong umiinom ng coke, mga soda, ganyan mga juice. Ako hindi ako nasanay dyan. Pag napapakain ako ng chocolate, kailangan mag-toothbrush ako agad. Kung hindi, papagalitan ako ng nanay ko. May kasama sa bunot pa yun, oh. Alam niyo, Bi, dati yung mga Meiji chocolate, nasa 100 yen lang yan. Ngayon, ayun, 200 na. Pero syempre, shogunai tayo. Tumataas ang mga bilihin, kaya kailangan din nilang magtaas ng presyo. Wala naman ako nabili dun kasi paulit-ulit. Nakain na namin. Tsaka hindi ko naman din kasi sinasanay yung mga anak ko na everyday kumakain ng mga chocolate, yung mga chichirya, ganyan. Although may mga binibili akong chips dito na less salt. Yung mga pangbata talaga. Ay pak, may bago pala dito yung Cat Cafe Mocha. Yan yung restaurant na makakasama mo yung mga pusa. Kaya kung cat lover ka, ayan, meron dito sa may Lalaport, Minato ko. Ito yung Muji shop. Actually, hindi ito napupuntahan ng mga turista masyado. More on GU sila. GU, Uniqlo, diba? Pero yung meron dito sa may Muji, mga neutral colors, mga plain colors, mga pang simple lang. Kapag napapansin nyo sa mga Hapon, kapag simple, sobrang simple. Kapag yung, maingay yung mga kulay nila, talagang para silang mga anime, diba? Tsaka mga fashionista talaga mga Hapon dito, hindi nyo lang napapansin. Naghahanap kasi ako ng boxer para sa asawa ko kasi kawawa naman, B. Ilang taon niya nang gamit yung mga boxers niya. Yung tao na yun hindi masyado mabili para sa sarili. Lagi na lang kaming inuuna. Pero wag ka pag nag-shopping yan, talagang shopping galore, ah. Meron din sila mga ready to eat meals dito sa Muji. Dito ako bumili nun ng beef curry, yung masarap. Kasi ang pansin ko sa mga Hapon, mas gusto nila tong Muji shop kesa sa GU. Yung GU kasi pansin ko din na more on pang turista siya, ganyan. Tsaka mura talaga. Then meron din sila Lalaport na bago. Ayan, beauty care shop. May mga pang Korean, tapos yung may mga brand ng Japan na mamahalin. Actually, nakita ko na to last month. So, binalikan ko lang kasi meron ako hinahanap ng Korean skincare. Kaso, tinanong ko, wala daw sila ngayon dito. Alam nyo, ang kagandahan sa mga Hapon, usually sa kanila, yung karamihan sa kanila, masyado silang maingat sa mga buhok, maalaga sa mga buhok. Tsaka sa pagmumukha nila, B, sa balat-balat nila, kung ano-ano mga pinapahid nila kahit yung lalaki. Kaya 'di ba halos sa kanilang kikinis, ang puputi. Kahit na maputi na sila, talagang kailangan alagaan talaga nila yung mga balat-balat nila. So since wala na naman ako nahanap na pwedeng bilhin doon, sige, lakad-lakad muna tayo dito. Naka-sale din yung Crocs, ha. Pero B, alam mo, kahit sale yan, hindi ako makakabili niyan, mahal eh. Pag ang sapatos ko aabot ng mga 3,000 yen, ay XP, hindi ko bibilin yan. Yung mga sapatos ko, mga sneakers ko, galing yan sa outlet sa Nagashima. Yung makaka-timing ka talaga na tigti 3,000 yen, 4,000 yen. Ayan, 4,000 yen, okay na yan. Yung dati niyang presyo, matig isang lapad. Okay na yan sa akin. Pinakamahal na yung 5,000 yen. Kuripo. Nanawa na kasi ako mag-shopping, B, para sa sarili ko. Kaya nung una ko na yung asawa ko, tsaka yung mga anak ko. Okay, fit check. Charot. Hindi ko talaga na-imagine na papayat ako ulit. So, ayan, nandito na ako sa GU. Maghahanap muna ako ng boxers ng asawa ko. At tamang-tama, sale siya. Tumingin na rin ako ng mga damit para sa mga bagets. O, diba, naka-sale din yan. Ano ba ngayon? Sale day ba sila ngayon? Parang feeling ko sale sila ngayon yung Lalaport. Kasi dami kong nakikita naka-sale. Simula nung natuto ako mag-ukay, mag-book off, mag-second hand street, madalas doon na ako bumibili ng mga damit ko o mga damit mga bata. Pero yung damit ng asawa ko, hindi ako makahanap ng maayos. Kaya bumibili lang kami yan dyan sa Nagashima. Mura pa din. Tapos siya pipili siya sa section na tigto 2,000 yen yung mga t-shirt niya. O kaya yung 3 isang lapad. Yung mga branded na siya. Naalala ko nung bata ako, makapag-shopping kami kasama ko yung nanay ko kapag sale sa SM. Di ba magsasale yung sa atin, sa SM mga 3 times a year ba? New Year sale, tapos mga Christmas sale, ganyan, yung mga back to school sale, basta anything sale, dun kami mamimili.
Tapos minsan pupunta kami ng Divisoria para tumingin-tingin din. Doon din kami bumibili ng mga gamit ko. Tapos kinocoveran na lang ng nanay ko na magandang cover. Kasi nga syempre mag-aral ka sa private school. Yung iba dumapang mata. Tanungin pa sa'yo, saan mo binili yan? Di ka bumili sa SM o kaya sa National Bookstore? Charot. Di, may mga ganun tao talaga. Pero ang turo sa akin talaga ng nanay ko, huwag kang makipagsosyalan sa mga ganyang ugali. Pag hindi ka welcome sa kanila, simply walk away. Ganun lang yun. Marami kang pwedeng maging kaibigan. Tsaka hindi lang sila yung tao sa mundo na pwede mo maging kaibigan. Saka bawal na bawal ako mainggit. Bawal ako magsasabi sa kanya na parang naiinggit ako sa ibang bata na kaklase ko. Naku, talagang papagalitan ako niya ni Mengay. Kaya sobrang pasalamat din ako sa nanay ko kasi ganun niya ako pinalaki. Alam mo yung kahit mag-isa lang siya, talagang siya yung naghubog sa akin. Kaya yung mga anak ko, tinuturo ko sa kanila lahat ng tinuro sa akin ni Mengay. Saka syempre ng papa ko, naalala ko pa yan. Saka yung lola ko, yung mami ng papa ko. Yung mga good manners and right conduct na tinuro nila sa akin. Pinapasa ko sa mga anak ko. Although minsan talagang may pitik talaga sila, no? Pero syempre, kailangan talagang bigyan mo ng pasensya yung mga bata. Lalo maraming anak mo, Bi. Kailangan talaga pagtsatsagaan mo. Kailangan mo talaga bigyan sila ng pasensya. Pag minsan talaga nauubos yung pasensya ko sa kanila, ay wala sila magagawa. Super saiyan talaga ako, Bi. With hawak ng walis tambo. Nung una yan, hindi sana yung asawa ko nagagalit ako sa mga bata or the way ko silang pagalitan, the way ko silang parangalan. Kasi Bi, ang mga Brazilian, naku day, ang lalambing kong magalit. Yung asawa ko siguro mga 20 times na bibigyan ng pasensya yung mga bata. Pero kapag lumagpas na doon, ayun, palo de gulat. Yun naman ang ayoko, may palo. Pang-amba ko lang yung walis tambo tsaka chinelas, B. So bago ako umuwi, bili muna ako ng pasalubong sa mga bata kasi wala silang lunch ngayon since magla-lunch na. Ayan, bili muna ako ng yakitori. Pero wala na akong oras niyan. Pag uwi ko malamang mainit kasi sa labas kaya magpapahinga na ako agad. Saka hindi ko talaga sinasana yung mga anak ko na wala silang ginagawa sa bahay. Kaya pag sinabi kong gusto ko magpahinga ha, ayan si Maria at si Gabi. Tignan nila yung dalawa nilang kapatid. Pero syempre nandun ako sa sala. Kasama pa rin nila ako. Habang nagpapahinga, nakahiga lang ako sa sofa. Kasi naka-ready na yung mga pagkain nila, mga merienda nila, ganyan. So, that's it for today. Mainit na. Magbabas na lang ako pa uwi. Mahal kasi ang taxi, B. Abutin ako mga 3,000 yen. Eki, sayang ang pera. Pero talagang init dito. Talaga matutunaw ka talaga ng bonggang-bongga. So, sige na. See you on my next vlog. Ciao!